How to be a financial analyst in the Philippines. Tara't pag-usapan natin yan sa video na ito. So ginawa ko tong video na ito dahil wala pa masyado talagang gumagawa ng paano ba maging financial analyst or investment analyst dito sa Pilipinas. So kaya naman tapusin mo ang panonood sa video na ito dahil sure ako marami kang matututunan dito. Ayos? Pero bago yon, ako nga pala si Christian J. Azucena, isa tayong junior financial and investment analyst, but I am also a content creator, business owner, and a global trader and investor across different financial markets. So, gumagawa tayo ng mga videos about business, finance, and economics. Kaya naman mag-like ka na, mag-subscribe ka na, follow mo na yung mga social media accounts natin. Ayos po. So, without further ado, pag-usapan na natin, paano nga ba maging financial analyst dito sa Pilipinas? Unang-una po, ang pagiging financial analyst, hindi lang yan tungkol sa skill set, but you must have also or you must possess the attitude, the right attitude and the right gratitude as well, no, sa sarili mo, dahil kung wala ka ng mga bagay na yon, kahit may skill set ka, maaring hindi ka pa rin matanggap sa isang company. So unang-una pong requirement ng pagiging financial analyst ay kailangan po dapat syempre graduate ka ng bachelor's degree ng related po sa finance, economics, accountancy or accounting or any related course to that. Dahil kung hindi po, mas mahirapan tayong matanggap or makapasok, makapenetrate sa isang company at sa job na gusto nating pasukan kung hindi naman talaga related doon. Pero yung ibang companies ay tumatanggap din naman sila ng basta at least 4-year core graduate ka. So, that's number 1. Number 2, ang pagiging financial analyst po, you must have already the knowledge and experience kahit na estudyante ka pa lang. Malaking advantage po yon. Dahil bakit? Dahil halimbawa po estudyante ka pa lang pero academic organization officer ka o naghahawak ka na ng mga accounts ng mga clients or ng mga students, meron pong ganun. Ibig sabihin nito, dagdag points yon. Kapag ka fresh grad ka, tas mag-a-apply ka, yun ang nagsisilbing work or job experience po natin in the past. Dahil nga wala pa fresh grad, mag-a-apply . So, mang ganon. O kaya naman, kung hindi ka agad magiging analyst, pwedeng yung mga mabababang positions muna for the meantime. Pwede na po yun. So, that's number 2. Number 3, kailangan po yung skill mo talaga ay marami kang skill set when it comes to financial analysis. Syempre, kaya nga financial analyst, kailangan din po meron tayong sapat at may kakayahan tayong umunawa ng mga tools and also Excel worksheets. So, kabisaduhin po natin yan, financial modeling, analysis, valuations, kailangan po natin yan para syempre makabisado natin paano ba nagko-connect-connecta itong 3 financial statements na ito. No? So that is what we call as 3-statement modeling. Kailangan meron na tayong knowledge and skill set when it comes to that. Okay? And lastly, number 4, kailangan po dapat tayong continuous na mag-aral sa innovations and business models kasi yung mga numbers na yan sa financial statements, yan naman ay talagang nagdedepende sa actual performance ng mga companies na ina-analyze natin. So, dapat updated din tayo kung anong nangyayari sa mundo at dapat continuous learning, no? Nag-aaral ka pa rin. So, yan yung mga tips natin paano ba maging financial analyst dito sa Pilipinas. And also, habol ko na lang pang 5, naalala ko is, kailangan sa pag-aaral mo, meron ka talaga mga certifications, kailangan registered ka and may lisensya ka. Yan, na nakukuha naman sa mga iba't ibang government institutions or private institutions na kung saan nakadirekta talaga sa finance, sa business and economics. Halimbawa po yung mga CPA na title or CFA, Financial Risk Manager at napakarami pa pong iba. Okay, yun sa akin po is Financial Modeling and Valuation Analyst ng CFI Canada. So, mas marami pa tayong aralin, mas marami pa tayong i-aim dapat na mga ganyan. Okay, continuous learning at dapat tayo mismo sa sarili natin na-apply natin, syempre, yung pagiging financial analyst. So, sana nakatulong mga ka-traders itong video na to. Next video natin, pag-uusapan natin paano maging investment analyst naman. Kasi, magkaiba po yung financial analyst at sa investment analyst. Sabihin po natin yung next video, no? So, yun lamang po, the Estudyante Trader here. Sana marami kayong natutunan. Please like, share, and subscribe, and hit the notification bell. At follow nyo na itong TikTok ko para mas marami pa kayong matutunan. So, yun lamang po. Bye-bye po.